coma. After a few hours, wala na siya. Habang si Papa, nakaburol pa sa bahay. Sa sobrang sakit, hindi po ako nakaiyak. Natulala na lang po ako. Para bang naging manhead. Hanggang sa maihatid namin sila magkasama. Pag-uwi po namin ng bahay, hindi ko po kayang maihakbang yung mga pao papasok ng bahay. Doon po nag-sink in sa akin lahat. Doon po ako nag-breakdown. Umuwi po ako agad ng Lipa. Akala ko pag-uwi ko magiging okay ako, pero hindi. Kasi kahit saan po ako magpunta, umiiyak ako. Hanggang sa na-diagnose po ako ng anxiety. At doon ko lang po naintindihan kung bakit nangyayari sa akin lahat ng iyon. Kasi I never processed the pain. Akala ko, kaya ko. Akala ko strong ako. Pero deep inside, hindi ko pala siya kaya. Inakala ko rin mga kapatid na yun na yung pinakamahirap na season ng buhay ko. Pero hindi pa pala. Hindi pa ako okay after sa mga nangyari, after mawala ng parents. Then after 2 months, February of 2020, na-diagnose yung anak ko ng may cancer. At that moment, mga kapatid, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Araw-araw po ako umiyak, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. I remember talking to my husband, sabi ko, Dad, I'm sorry. I'm sorry kasi hindi ko na kaya. Hindi ko kayang dumating sa point na makita siyang mahihirapan. Dumating po ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Kasi hindi ko po kaya yung bigat ng pakaramdam. Siguro kasi bago po siya nangyari, hindi na ako okay. Tapos sinundan ng ganun kabigat. Hanggang sa may nakausap po akong Madre sa Redentorist. Sabi niya, simula ngayon, kasama namin siya sa prayers. So bukas, kapistahan ni St. Joseph, pumunta ka. Humingi ka ng tulong sa kanya. So pumunta po kami noon, pandemic pa. So walang usual na prosesyon. Yung image lang ni St. Joseph, yung iikot sa San Jose, sakay sa pick-up. So sumakay po yung asawa ko sa pick-up kung nasan si St. Joseph. Pag-message ako nun sa kanya, sabi ko, Dad, wag makaawa ka sa kanya kasi ama rin siya. Nung mag-iwan na po ako sa car mag-isa, doon ko pinuhos yung lahat. Doon po ako umiyak, doon ako sumigaw, doon ko nilabas yung lahat ng bigat. At nung oras po na yon, naramdaman ko na may lumakap sa akin. So bumalik po ako ng simbahan, doon ko sila naentay. So gabi na po sila nung dumating. Nung pagdating po nila, wala akong ibang nakikita, kundi yung image na to ni St. Joseph, na sobrang liwanag. Tapos may lumakap sa akin, at yung yakap na yon, parang pinaramdam sa akin ng Lord na hindi ako nag-iisa. Nung nakita kami ni Father Norman, lumapit siya sa amin, sabi ni Father Norman sa akin, napakabata pa ng anak mo, kaya niya yan. So sa Lunes, sasamahan kita sa isang Oriental Medicine. And for some reason, mga kapatid, hindi maibaba si St. Joseph sa pick-up. Kaya pinauwi siya sa amin. Pumunta po kami doon kasi gusto lang namin siyang masilayan. Gusto namin makalapit para makapag-pray at humingi ng tulong through his intercession para sa anak ko. Doon ko po nakita na kapag lumapit ka kay Lord, yung ubus na ubus ka na, hindi niya lang ibibigay yung hinihingi mo. So minsan mas hihigitan pa niya. Kasi sa araw po mismo na kapistahan niya, hindi lang namin siya nasilayan. Nakasama po namin siya sa bahay magdamag. That night, isa lang po yung dasal namin. Sabi ko, Lord, sana okay yung result ng MRI. Sana hindi pa siya kumakalat, wala pa siya sa lungs. So kinabukasan po, bumalik kami ng ospital, kinuha namin yung result ng MRI. And thanks God, kasi wala pa siya sa lungs. Pero kailangan siyang operahan ulit, agad-agad. Kasi after the first surgery, doon lang po namin nalaman yung talagang sitwasyon niya. At based po doon sa result ng MRI, merong nerve na malapit doon sa tumor na pwedeng makaapekto sa paglalakad niya. So naset na po yung schedule for second surgery at aware po kami na after that, hindi siya makakapaglakad ulit ng normal.
Pero bago po kami umuwi, dumuan muna kami mag-asawa sa simbahan. So nagdasal po kami. Sabi ko, Lord, ikaw po yung mag-lead sa amin. So bigyan mo po kami ng clear na mind. We surrender everything to you, Lord. Ikaw na po yung bahala. Alam niyo po ba mga kapatid, paglabas ko ng pinto ng simbahan, may tumawag sa akin. O sabi niya, hindi naman siguro makakasama kung i-delay niyo yung operation ng bata para magpa-second or third opinion kung kinakailangan. Nag-decide po kami na wag munang ituloy yung second surgery. Sinamahan kami ni Father Norman sa isang Oriental Medicine. And after po nun, pumunta kami kay Dr. Wanha, yung Oriental Medicine. Then tumaan kami kay Father Nelson Osorio. Si Father Nelson po, lagi po yung tumatawag para mag-healing kay Ella. Tapos kasama rin siya lagi sa healing mass. Tapos nung duman po kami doon, binigyan siya ni Father Nelson ng miraculous image ni St. Joseph. At mga kapatid, mula po noon, doon ko po mas nakita kung paano kumilos si Lord sa buhay namin. Hanggang sa may nag-refer po sa amin sa isang doktor na sobrang bait, no? Pakiramdam ko, pamilya namin siya. Kasi siya mismo yung tumatawag sa amin, siya mismo nag-update. At sa sobrang grateful ko po sa doktor na to, every time na mag-visit kami, dinadala ko po siya ng suman, tamales, kape, sa Medical City. Imagine yung mga kapatid, from February to April, ang daming test, ang daming pinagdaanan. Pero hindi ko po makalimutan, hindi po namin siya kamag-anak. Pero hindi po siya naningil ng PF sa amin. At hindi pa po yun doon natatapos. Hinanapan pa po niya kami ng specialist pagdating sa sarcoma. Yung doktor naman na to, Ephraim Makati Med. Yung doktor na to, kagaya ng doktor na unang na-refer sa amin, yung surgeon na to, siya din yung nag-update sa amin. Then in-explain niya sa amin na based dun sa bagong result ng MRI, kailangan siyang yung unang nakita dito sa lebanon nerve na malapit dun sa bukol, in-explain niya rin sa amin yun. Pero isa lang yung ipinangako niya sa aming mga kapatid. Pinangako niya sa amin na kaya niyang iligtas yung mga paa ng anak ko. Pero sa umpisa, mag-okay muna siya. Hindi siya agad-agad makakapaglakad ng normal. Hanggang sa dumating yung araw ng surgery. Sobrang bigat ng pakiramdam ko that time. Kasi pandemic. Wala po akong kasama. Wala akong masandalan. Yung takot, yung bigat. Dala-dala ko pong mag-isa. So habang tinitingnan ko siya na nakahiga sa operating room, parang dinudurog yung puso ko. Lumabas na lang po ako ng OR nung nakatulog na siya. Habang naglalakad po ako sa hallway, may tumawag sa akin. Paglingon ko yung surgeon niya. Sabi niya sa akin, Mami, ako nang bahala sa kanya. Yung mga oras na yun, mga kapatid, yung bigat na nararamdaman ko, parang biglang gumaan. No, pakiramdam ko si Lord yung nagsabi sa akin na, anak, huwag kang mag-alala. Ako bahala sa kanya. Ramdam ko po kung paano kumilos si Lord sa buhay namin. Grabe yung leading niya, yung mga doktor, yung mga tao umalalay sa amin, yung mga taong naging sagot sa prayers namin. And after surgery, naka-ready na po kami. Tinanggap na namin na sa umpisa, hindi siya makakapaglakad ng maayos. Slow recovery, hanggang unti-unti, bumalik ulit sa normal. Mag-walker muna siya pansamantala. But God, she stood up. She walked. Walang walker. Alam ko po, hindi lang po siya successful operation. It was a miracle. And today, that same child who was once diagnosed with cancer is now healed and serving in music ministry.
namin siya ngayon, my daughter, Ella. So, hello po everyone, I'm Sis Ella. And if you ask me po what I felt during that time, yes po, natakot po ako. But there were moments po when I would ask myself nung may cancer pa po ako, bakit ganun? Bakit ako? At that time, I didn't understand why it was happening. I only knew that it was hard. But now, I understand God used that situation so my life could become a testimony. Mga kapatid, no matter how hard life gets, there is always hope. Because God is still there, God is still working, and God is still faithful. I saw how my family kept holding on to God for me. Pinagsuot pa po nila ako ng damit ni St. Vincent kasi they believed that God would carry me. And seeing that helped me hold on to. Last year po, nakupo lang din po kami dyan. Ako, yung kapatid ko, si mommy at si daddy as attendees. Hindi pa po kami servants noon. And now, our whole family is serving the Lord. Sabi ko po noon, nung nakupo po ako dyan, one day, I will also be able to share my story and tell others how faithful our God is. And now, by God's grace, nandito na po ako, standing here, I can say that this is not just my story. This is a story of grace, a story of healing, and a story of miracle. And if there's something you're going to write now, just hold on to God. Because one day, the pain you're carrying now may become the very testimony that God will use to bring others closer to Him. And if the Lord is calling you to serve mga kapatid, don't be afraid to say yes to Him. Because your yes to God may also become the reason someone else finds hope again. Thank you po.